Kapag may gas, kahit ang lakas ng bagyo, may gala. Talagang walang makakapigil sa amin, no? Kapag galaan talaga, kahit anong bagyo pa yan. Actually guys, nabook na kasi namin to kaya ang hirap na i-cancel last minute. Kaya eto, walang no choice kaming lahat, kaya ituloy yung lakad namin. Kahit naka-orange rainfall warning pa ang Cavite, walang makakapigil sa amin. Mukhang di na pinapansin ng katabi ko busy-busy sa kinakain niya. Nga pala dyan guys, dumaan kami sa Chowking at bumili muna siya ng pagkain niya. Di pa kasi kami kumakain ng lunch niyan. So dito nga ay papunta kami ng Malainin Bago para sunduin sina Bia, Mac at Steph. After ng mga ilang minuto, dumating na rin sila. Hi! Bia! Hi, Bia! Kaya maya pa, bumiyahe na rin kami. Alam niyo, lugi pala talaga yung mga drivers sa mga ganitong gala, no? Kasi tinan niyo sila, ang sarap ng kain nila ng popcorn, pero ako eto, nagda-drive. May araw din kayo sa akin. Joke, nagbanta Pero alam niyo, masaya kapag marami kayo magkakasama sa loob ng sasakyan. Eto, sikreto lang natin Kasi kapag kaming dalawa lang ni Mrs. na magkasama rito, palagi lang niya ako tinutulugan. Uy, atin lang yun Pero dahil marami kami ngayon, may kasama akong gising. Ayos, di ba? Dito nga pala kami dumaan sa Malainin Luma. Literal na luma talaga yung kalsada kasi malubak dito. Actually, pangalawang beses na naming dumaan dito Pero alam niyo ba kung ano maganda rito? Kukunti lang yung mga dumadaang sasakyan. Tatagusto ng Indang, papuntang Mendez, then Tagaytay na. Alam niyo ba, muntik pa kami maligaw dito. Dinala ba naman kami ni Waze sa liblib na lugar. So nagkakabiruan na kami dyan. Parang sa mga horror no? Ayaw naman! Nakalimutan po siguro kasi po maliwa. Mga ganyan. Parang ngayon. Ilang sandali pa, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Bawat unos nga ay may hangganan at bawat luha ay may kapalit na pag-asa. Uy, teka, ba't ang OA? Kala mo talaga ang tindi ng pinagdaan ng hirap Welcome to Cabin Hideaway located at Alfonso, Tagaytay. Maya-maya pa, sinalubong na rin kami ng caretaker ng bahay. Ay, si Kang pala yun. Pakita ko lang din sa inyo yung interior ng bahay. Yan yung ceiling nila. Ito naman yung dining, yung kitchen, at syempre, yung CR. Hindi nyo na po problemahin kahit malamig ang tubig kasi may heater naman sila. At bago nga natin ipagpatuloy ang house tour, pakinggan muna natin sandali yung kwento nila. Ito na yung sinususian nyo. Bilang ba yung sinampay? Sabi ko ba yung sinampay? Hindi yata ito Sabi ko nga kay Suso, may sinampay, baka hindi ito. Yung ganyang kulay ng langit, uulan ng malakas yan, sigurado ako doon. Pakita ko nga lang din sa inyo yung tapat ng nirentahan naming bahay. Yan, ang daming mga halaman, diba? Tsaka mga bulaklak. Going back to the house tour, meron nga silang malaking pintuan dito sa gilid. Ito naman yung itsura ng patio nila. Meron tayong wifi dito, may contact number. And check out. Meron din sila mga board games kaya siguradong hindi ka maiinip dito. Sa itaas naman, merong dalawang mattress na good for 2 persons each. Maximum of 4 people only. Dito nga kami nakapwesto ni Mrs. So dito inaantay na lang namin yung pare para sa house blessing. Joke, hindi atin to. Nag-staycation lang nga ni. Wow, what's that? Green tea. At meron nga ako ditong natikman na green tea chocolate. Parang matcha daw to Hindi ko sure kung ano to. Bukod sa board games, meron din silang sungka dito. At ang nakakatuwa pa, may bingo din pala dito. Yung mga anak ko. Dala-dala pa yung anak niya talaga Dala-dala niya pa yung anak niya habang nagbibingo. Alam nyo, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng may nagsusungka sa tabi na nagbibingo. Teka, napansin nyo ba si Bia? Nasaan kaya si Bia? Hindi ko nakikita. Dahil hindi kami nakapagdala ng kape, lumabas kami dyan sandali para bumili ng mga pagkain at ng bulalo. Sobrang lakas ng hangin, ng ulan at kumukulog pa nang lumabas kami ng gabing yan. At balita ko nga, nasa red rainfall warning na ang Cavite. Sobrang foggy at halos zero visibility na kami ng mga time na yan. Pero ilalaban namin to para sa bulalo. Nakahanap nga kami dyan ng pinakamalapit na 7-Eleven. Hindi na nga pala namin na videohan yung pag-uwi namin, pero safe kaming nakauwi dyan at nakahanap din kami ng bilihan ng bulalo. Alam nyo, migraine ako ng time na to pero hindi tayo papatinag sa migraine na yan. Good morning! Today is Sunday at grabe, ang lakas ng ulan, buong magdamag. Halos hinahampas na yung bubong namin. Pero good thing kasi ngayong umaga, hindi na ganun kalakas yung ulan. Medyo umaambon-ambon na lang, minsan lumalakas yung hangin pero hindi na katulad nung kagabi. At dito nga, napagtripan namin na mag-picture taking. Pero parang ako ang napagtripan. Ba't ako ang lumabas?
Our checkout time for today is at 11 a.m. So, busy na ang bawat isa. Ang plano namin ngayong araw ay magpunta sa isang coffee shop at doon na magkape at mag-almusal. At kumain ng lunch sa McDo. Naku, kung kailan kami paalis, saka naman bumuhos ang ulan. Guys, punta kami ng cafe. Hindi nagaano yung ulan. Paulan-ulan na lang. Kahapon talaga. Walang tigil talaga yung ulan. Puro plants. Ilang sandali pa, nakarating na kami dito sa Cafe Ru, isa to sa pinakamalapit na coffee shop. Malawak yung loob ng coffee shop na to at ang kagandahan dito, merong mga bulaklak na design. Very unique yung ceiling nila dito kasi kung mapapansin nyo, meron siyang mga nakasabit dyan na ano. Di ko alam kung anong tawag sa mga yan eh. Pero pumapasok at saka lumalabas yan dyan sa mga butas. Ang dami nga pala nilang pastries na pwedeng pagpilian dito. Yung kinukuha ko nga dyan ay tinatawag na Crazy Cheesy Bread. Request nga pala yan ni Mrs. At eto nga yung mga iba pang binili namin. Nga pala bago ko makalimutan, mayroon pala silang elevator dito. Priority nga sa elevator na to ang mga staff, seniors, PWD at pregnant. Oops! Mukhang may gustong mag-try ng elevator. Oh, bye-bye. Oh, here na. Pasa. Ang ganda dito kasi kitang-kita mo yung view ng Taal. Very cozy din yung vibe ng coffee shop. Dumating na nga yung mga in-order namin at kainan time na. Tumambay lang kami ng ilang sandali dyan at maya-maya ay umalis na rin kami at pupunta na kami ng McDo. Puro kami kain, no? Kakatapos lang kumain sa coffee shop, magla-lunch na naman. Pero pansin nyo ba, ganun siguro talaga kapag tag-ulan, no? Ang sarap kumain ng kumain. Uy, talaga ba? Kahit naman hindi tag-ulan, eh. Dito nga, dumaan kami sa Tagaytay flyover. Alam nyo ba? Umabot daw pala to ng 565 million. Kung ako ang tatanungin, sana mas nag-invest na lang sila sa mga street lights kesa dito sa flyover. Kaso hindi naman ako tinanong, so manahimik na lang tayo. Paglagpas nga namin ng flyover, sobrang lakas ng fog dito. Malamang Tagaytay yan, bro. At natatanaw ko na nga ang McDo. Nagpark nga lang kami ng sandali dyan at pumasok na rin kami sa loob. Eto nga pala yung view dito sa labas ng McDo. Medyo maambon-ambon. Alam nyo ba, sobrang dami ng tao sa loob na para bang inaantay nila yung pagdating ko. Joke lang. Buti na lang at may nakita silang pwesto sa itaas. Ang ganda ng view. Kita nyo ba yan? Tingnan mo nga naman, ang sarap ng kain ni Via, oh. At dito nga, may human drone shot pa kami. Hello guys! Ganito mga trip, bagyo pero nasa labas. Masasabi niyo sa ating gala? Okay. 1 to 10? Rate 1 to 10. Ah. Ay, mga 10 daw. Bia, rate 1 to 10. 1 to 10. Number? 1 daw. Kasi hindi nakapag dagat. Hindi nakapagdagat. Dagat. Kasi may water. Yan na guys. Paalam ng mga person. Uwi na kami. Uwi na. Sabi mo sa ating mga viewers, uwi na tayo. Ay, siya lang. Oo, uwi guys. Ay, uwi daw siya. Uwi ako, bye. Uwi na nga eh. See you on our next vlog. Bago nga kami tuluyang umuwi, dumaan muna kami dito Kalamak at Steph. Ayun na nga guys, hanggang doon na lang ang aming video. See you on our next vlog. Bye-bye!